Legacy in Disguise. Kabanata 39. Mula sa paparating na direksyon, dalawang lalaki ang lumitaw. Ang nauna sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng puting kasuotang pang-practice, yari sa seda, na may laylay na manggas na parang sumasayaw sa hangin. Ni isang patak ng ulan ay walang tumama sa kanyang katawan. Ang kasunod naman ay isang maitim at matipuno, halatang punong-puno ng lakas at kalamnan. Para bang may din nakikitang harang sa paligid ng kanyang katawan na kusa ng iniiwasan ng ulan. Bahagyang kumurap si Adrian Laurent, ngunit agad niyang namataan, ang dalawang ito'y hindi basta-basta. Parehong may kakayahang lampas sa karaniwan. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Michael Ducati na nakaupo sa loob ng sasakyan, sumilip sa bintana, at parang nakakita ng multo. Agad niyang binuksan ang pinto at tangkang tumakbo palayo. Mabilis ang kilos ni Adrian Laurent. Agad niyang hinablot ang kwelyo ng lalaki mula sa likod, malamig ang tinig habang sinambit, saan ka pupunta? Sila. Osmond Villan. Mga kapatid na Osmond Villan. Sigaw ni Michael habang nagpupumiglas, halos manginig sa takot. Mr. Laurent, pakawalan niyo na ako. Ayokong mamatay. Tumawa ang maitim at matipunong lalaki. Mukhang kilala mo kami, ha? Marunong ka rin pala. Pero ngayong nakita mo kami, wala nang makakaalis dito habang hindi pa kami tapos. Osmond Villan. Bulong ni Adrian, habang nakatitig sa kanila ng mariin. Agad siyang nakaramdam ng kirot ng alaala, isang balita mula isang taon na ang nakalipas, paulit-ulit na iniere sa mga TV station. Napanood niya ito minsang siya'y nagluluto. Ang nasabing balita ay tungkol sa dalawang kilabot na kriminal, isang pares ng mga bandido na dumukot sa anak ng pinakamayamang tao sa Haicheng at humingi ng ransom na 80 na milyong piso. Ngunit hindi nagpatinag ang bilyonaryo. Bukod sa pagbibigay ng ransom, nagbayad pa siya ng 100 milyon para upahan ang matataas na pinuno ng Council of the Hidden Blade sa Nanjiang upang iligtas ang kanyang anak. Ang Nanjiang Hidden Blade ang pinakamalakas na armadong puwersa sa buong lalawigan. Kapag sila'y kumilos, parang sinasaklaw nila ang buong kalangitan at lupa. At si Elder Theodore, ang panglima sa pinakamalalakas sa Hidden Blade, ang siyang nanguna. Lahat ay naghihintay ng balitang bumagsak na ang mga kriminal. Ngunit matapos ang 7 araw na paghahanap, wala man lang ni anino ng mga bandido ang nakita ni Elder Theodore. Sa kahihiyan, kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa buong Hidden Blade, ngunit kahit ganoon, nilansi pa rin sila at nakatakas ang mga kriminal. Bilang pananakot, pinutol ng mga bandido ang isang tainga ng anak ng bilyonaryo at tinaasan pa ang ransom sa 300 milyon. Walang nagawa ang mayaman kundi bayaran ito para mailigtas ang anak. Malinaw na pinatunayan ng insidenteng iyon kung gaano kalupit at kalakas ang magkapatid na Osmond Villan, walang sinasanto, walang makapipigil. Ngayon, narito sila, at ang target ay si Celine Fontaine. Biglang namutla si Celine. Mula nang dumating ako sa Nanjiang City, naging tahimik lang ako. Wala akong inaaway. Bakit niyo ako gustong patayin? Ngunit ngumisi lang ang matipunong lalaki. Wala kaming galit sayo. Pero may nagbayad. Binili ang buhay mo. Sinong may kagagawan nito? Tanong ni Celine, nanginginig ang tinig. Tumawa ang lalaki. Bakit ang dami mong tanong? Mamamatay ka rin lang. Ngunit sa sandaling iyon, humakbang si Adrian at tumingin sa dalawang lalaki, ang tinig ay malamig at puno ng awtoridad, gagawin niyo ba talaga yan? Sa harap ko. Ni hindi niyo ba ako tinanong? Umangat ang kilay ng lalaking nakaputi at tumawa ng may pangungutya. Ikaw. Ano ka ba? Sa dami ng pinatay naming tao, hindi ka man lang karapat-dapat na patayin. At kasabay ng malamig na titig, idinagdag pa niya, pero dahil ikaw mismo ang lumapit, mukhang isasama ka na rin namin. Namutla si Elise Russo at si Celine Fontaine. Kitang-kita sa mukha nila ang takot, parang mga anghel ng kamatayan ang kaharap nila, mga halimaw na lumalangoy sa dugo. Ngunit hindi natinag si Adrian. Humarap siya kay Elise at mariing sinabi, Elise, isakay mo si Celine sa kotse. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala dito. Ayoko. Kasama mo ko, Adrian. Mariing sigaw ni Elise Russo, nanginginig ang tinig habang yakap ang sarili sa lamig ng gabi. Ngunit malamig ang tugon ni Adrian Laurent. Umalis ka na. Huwag mo akong guluhin dito. Baka madamay ka pa. Napakagatlabi si Elise, ngunit sa huli, napilitan siyang bumitaw. Hinailan niya si Celine Fontaine pabalik sa kotse. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayang may nahulog mula sa bulsa ni Celine, isang maliit na puting bato, lumaglag sa basang lupa. Napansin iyon ni Adrian.
Isang kislot ng gulat ang dumaan sa kanyang mata, ngunit saglit lamang iyon. Agad niyang ibinalik ang kanyang malamig na anyo. Dalawang langgam na gaya ninyo, nangangahas na sumigaw sa harapan ko. Nakakatawa. Baka gusto niyong malasahan ang kamatayan, malamig niyang ani, halatang wala ni Kay titing na takot. Biglang lumapit ang isang matipunong lalaki, malaki ang katawan at mukhang halimaw sa laki ng braso. Hindi mo yata alam kung sino ang tinatawag mong langgam. Subukan mo, sagot nito, may halong pang-ooyem. At bago pa makapagsalita si Adrian, umatake na ito. Isang suntok ang pinakawalan, mabigat, mabilis, at may halong puwersang kayang durog-durogan ang bungo ng karaniwang tao. Ngunit nanatiling kalmado si Adrian. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang anino sa harap ng halimaw, at isang matinis na sigaw ng sakit ang sumabog sa dilim. Napaluhod ang lalaki, hawak-hawak ang kanyang harapan, umiikot ang mata sa tindi ng sakit. May dugo ng unti-unting lumalabas mula sa kanyang pantalon. Kay kuya, sira ang itlog ko. Umiiyak na sigaw ng lalaki, para siyang batang naagawan ng laruan. Lahat ay napatigil. Maging ang lalaking nakaputi, ang kanyang kuya, ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang, tinalo ni Adrian ang halimaw na ito. Hindi lang basta tinalo, binura ang pagkalalaki nito. Hindi pwede. Imposible to. Bulong ng lalaking nakaputi habang titig na titig kay Adrian. Napansin niya ang kilos nito, ang posisyon ng paa, ang balanse ng katawan. Ito ay teknik ng isang bihasang martial artist, isang tunay na mandirigma ng panloob na lakas. 20 ilang taon pa lang ang lalaking ito, pero, parang dekada na ang ensayo. Sunod-sunod pa ang dagok. Hindi pa tapos si Adrian. Thak! Mula sa pagkakabagsak ng halimaw, tinapakan ni Adrian ang kanyang mukha. Lumulubog sa putikan ang ulo nito habang tumatawa si Adrian na parang demonyo sa dilim. Oh, hindi ka na ba nagyayabang ngayon? Bulong niya. Sabihin mo nga, anong pakiramdam ng maging isang ko. Napamura ang lalaki sa sakit at kahihiyan. Nakangudngud sa putik, duguan ang pisngi dahil sa maliliit na batong dumidikit sa kanyang balat. Kuya, putulin mo ang demonyong to. Gantihan mo ko. Tumindig ang lalaking nakaputi. Ang dati malamig niyang tingin ay napalitan na ng galit na parang naglalagablab. Wala na siyang pakialam kung gaano kalakas si Adrian. Ang mahalaga, gagantihan niya ito. Bata ka, babalatan kita ng buhay. Kakainin ko ang laman mo. Single niya, nanginginig sa galit. Ngunit ngumisi lang si Adrian, nakataas ang kilay. Laman ko raw. Nako, kung ganyang kalibre ng 3 paan mong pas ang gala ang aasahan, baka tae ko lang ang kaya mong nguyain. Yumalulong sa galit ang lalaki. Umiiyak sa hiya at puot, handang-handa ng umatake. Ito na ang sagupaan. Osmond Villan, isang kilalang pangalan sa ilalim ng mundo, ngayon ay naituring na isang palabigasan ng insulto. At sa harap ng lahat, magkakaharap ang dalawang nilalang na may tinatagong lakas, at galit na hindi kayang pigilan. Sa sumunod na segundo, tila may bulaklak na lumutang sa harapan ng lahat, at ang lalaking nakaputi ay biglang naglaho na parang multo, isang suntok ang ibinato niya kay Adrian Lawrence sa pintuan. Sa bawat pag-igkas ng kanyang kamao, tumilapon ang hangin sa paligid, at ang ulan ay sapilitang naitaboy palayo sa kanya. At kung saan dumaan ang kanyang suntok, ang ulan ay naging singaw. Pumatay siya. Sigaw ni Michael Ducati, nang inag sa takot at agad gumapang papunta sa ilalim ng sasakyan. Si Celine Fontaine, nakakalabas lang ng kotse dahil hinayla siya ni Elise Rousseau, ay halos hindi na makahinga sa kaba. Nanginginig siya sa takot, natatakot na baka mamatay doon mismo ang tagapagligtas niya. Lahat dahil sa kanya. Bagaman kabado rin si Elise, dama niyang si Adrian Lawrence, ang lalaking ito, ay may kakayahang gawing maganda ang isang malagim na sitwasyon. Sa sandaling iyon, malamig ang mga mata ni Adrian habang nakatitig sa lalaking nakaputi. Hindi man siya nagpatinag sa nakakasilaw na puting kasuotan ng kalaban, isang hakbang lamang ay nahuli na niya ang kamao ng kalaban, at agad niya itong iniikot ng 180 degrees. Crack! Kasabay ng paglipad ng kanyang puting kasuotan, nabali ang buong palad ng lalaki. Na-dislocate, nadeforma, naputol ang mga buto at litid, at ang palso ay tila gumuho, parang papel na pinilas. Kuya! Sigaw bigla ng lalaking malaki ang katawan. Pero hindi siya pinansin ni Adrian. Sa halip, dumagan pa ito sa dibdib ng lalaki ng isang malakas na tapak. Basag. Lumubog ang dibdib ng lalaki.
Sa paglanghap niya ng kaunting ulan, may kasabay na ring dugong tumulo. Nanginig pa ito ng ilang ulit at pagkatapos ay tuluyang tumigil ang paggalaw. Kapatid ko. Halos mabaliw na sa galit ang lalaking nakaputi. Namutla siya, at mula sa kanyang katawan ay sumambulat ang matinding enerhiya. Ginawang eagle claw ang kanang kamay niya, at sa hangin ay lumutang ang napakaraming aninong hugis kamay, hindi na alam ng mga tao kung alin ang totoo. Pero si Adrian Laurent, hindi man lang gumalaw. Dumilat ang mata ng lalaki sa puti. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas, at bigla siyang sumugod sa mata ni Adrian. Layon niyang batasin ang mata, pasukin ang utak, at pasabugin ito mula sa loob gamit ang taglay na puwersa sa kanyang daliri. Pero, tumawa si Adrian. Isang malamig, mapanghamak na tawa. Untouchable. Isang simpleng sampal lang ang binitawan niya, pero sa palad na iyon, may nakatagong aura na mas matindi pa sa pagsalpok ng isang sasakyan. Boom! Sa isang iglap, tumilapon ang lalaking nakaputi na parang aso, lumagpak sa lupa. Tahimik ang lahat. Napapikit si Elise, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Maging si Michael Ducati, natigilan. Yun ba ang Osmond villain? Bulong niya sa sarili. Hindi yata tugma sa kwento. Ang pinakamalakas na boss raw sa Hidden Blade, pinatumba lang ng isang sampal. Imposible. Ngunit nakahandusay sa lupa ang lalaking nakaputi. Hindi na makatayo. Lunod sa matinding pagkagulat. Akala ng lahat, isang simpleng sampal lang iyon. Pero sa totoo lang, tatlong malalakas na puwersa ang sumabay sa palad ni Adrian. Pumasok ito sa ulo ng kalaban, dumaloy sa mga ugat ng katawan, at pinasabog ang kanyang mga meridian, isa-isang naputol ang lahat ng ugat ng kanyang lakas. Nagsisigaw siya sa matinding kirot. Sa harap ng ganoong kalakasan, hindi niya na makita ang lalim ng kakayahan ni Adrian Laurent. Ang unang tao sa Hidden Blade, ang Osmond villain man o sino pa, hindi naabot ang ganitong antas. Sino ba talaga ang taong ito? Dumating silang magkapatid para pumatay. Pero ngayong sila na ang nasa bingit ng kamatayan. At sa isang kisap mata pa, sinalpok ni Adrian ang kanyang groin, at pumasok ang laman nito sa kanyang tiyan. Napahandusay siya, wala nang pakiramdam ang kamay at paa, at parang isa ng buhay na patay. Sa gitna ng katahimikan, malamig na malamig ang tingin ni Adrian sa kanya. Sino ang nag-utos na patayin si Celine Fontaine? Tanong niya, punong-puno ng pananakot. Lugmok na ang lalaki, mistulang abo ang mukha. Isang mandirigma na nawala ng dangal, mas masahol pa sa kamatayan. Patayin mo na ako. Pagsusumamo niya. Bigyan mo ako ng marangal na wakas. Ngunit ngumisi lang si Adrian. Dangal. Hindi ka karapat-dapat. Hindi mo sasabihin kung sino ang nasa likod nito. Babasagin ko lahat ng meridian mo. Hindi ka na makakakilos. Hindi mo na masasara ang mga mata mo habang buhay, at ipapadala kita sa kulungan bilang wanted criminal. Ipapako kita roon habang buhay, parang hayop. Napanganga ang lalaking nakaputi. Natalo ako, pero sana tapusin mo na lang ako ng maayos. Tumango si Adrian. Sabihin mo. Pag sinabi mo, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Napabuntong hininga ang lalaki. Ang pinsan ni Celine. Siya ang may pekana. Kailangan siyang patayin bago siya makabalik. Tumango si Adrian. Sige, pero, tikman mo muna ang kamatayan. At sa isang iglap, gumamit si Adrian ng isang teknik, at tuluyan nang nawala ang hininga ng lalaking nakaputi. Nang marinig ito ni Celine Fontaine, parang gumuho ang mundo niya. Ang pinsan niya. Siya ang gustong pumatay sa kanya. Anong nangyari sa pamilya niya? Hindi ba siya gusto nitong makabalik sa Shuhai City ng buhay? Masakit. Masakit na masyado. Habang nagmumuni-muni siya, gumapang palabas si Michael Ducati mula sa ilalim ng kotse at napansin ang puting bato sa lupa, yung nahulog mula sa bulsa ni Celine kanina pa. Pinulot niya ito at itataas na sana para ibalik nang mapansin niya ang hugis nito. Miss, hindi ba ito ang bato ng kapayapaan at kayamanan? Bakit nasa iyo ito? Napakunot noo si Celine. Kilala mo ito. Tumango si Michael habang nagkakamot ng ulo. Akin yan dati. Ibinente ko yan kay Ginoong Laurent. Maya-maya, bumalik siya, nawawala raw. Sabi ko wala na akong kapareho niyan. Isa lang yan sa buong mundo. Biglang lumalim ang paghinga ni Celine. Ang dibdib niya'y tila paputok sa damdamin. Isa lang. Talaga. Wala nang iba. Sigurado ako. Ako mismo ang nagsabing wala nang katulad yan. Ni isang dahon nga, walang magkapareho sa mundo, bato pa kaya. Napabuntong hininga si Michael.
Sayang nga hindi ko na nahanap muli ang kapareho niyan para kay Mr. Laurent. Mr. Laurent. Nagkunwari siya. Ang tagapagligtas na matagal niyang hinanap. Ang lalaking matagal niyang iniiyakan at pinangarap. Siya pala si Adrian Laurent. Asawa ng matalik niyang kaibigan. Napaluha si Celine Fontaine. Walang boses. Walang hinga. At napatanong siya sa langit. May mas masaklap pa ba sa ganito? Sa sandaling iyon, tila tinamaan ng kidlat si Celine Fontaine. Gulat na gulat siyang napatingin kay Adrian Laurent na sa mga mata niya'y balot ng malamig na kamatayan. Nanginginig ang kanyang puso, at tila agad siyang itinulak sa isang napakagulong sitwasyon, puno ng pagkakakontra ng damdamin. Paano ba nalaman ni Adrian Laurent na nakilala na siya ni Celine? Matapos mapatay ang magkapatid na Osmond Villan, kahit ang gilid ng labi ni Adrian ay tila may bahid pa rin ng iritasyon. Osmond Villan. Akala mo'y alamat ng kalye, pero sa huli, 2 asong patay lang pala, bulong ni Adrian sa sarili. Pero sa paningin ni Michael Ducati, halos mabaliw siya sa takot. Ang Osmond Villan, isang kilabot na pangalan sa buong Nanjang. Daan-daang tao na ang nadungisan ng kamay nito, at ni minsan ay hindi pa ito natatalo. Lahat sa Nanjang ay natatakot sa kanila. Pero ngayon, sa loob lang ng 2 suntok ni Adrian Laurent, tuluyan silang nabura sa mundo. Isang bagay na hindi pa rin matanggap ni Michael hanggang ngayon. Kung ganoon, ang lakas ba ni Mr. Laurent ay kayang itaas ang buong Nanjang? Tumitig si Adrian sa malamig na bangkay ng 2 kalaban, saka siya tumingin kay Celine Fontaine na nanatiling tahimik at gulat na gulat. Seryosong paalala niya. Celine Fontaine, hindi ka pwedeng basta-basta sumama sa pinsan mong gustong kang ipapatay. Maging maingat ka sa mga susunod na araw. Mas mabuting kumuha ka ng bodyguard bilang pag-iingat. Nagkatinginan sila. Kita sa mga mata ni Celine ang kaguluhan ng damdamin. Maya-maya, bahagya siyang huminga, kinagat ang labi, at mahina ang boses na bumigkas. Pero, wala pa akong nakikitang karapat-dapat na bodyguard sa ngayon. Gamulong-gulong ang mga emosyon sa dibdib niya. Una, ang mismong pamilya niya, pati ang sariling pinsan, gustong siyang ipapatay. Pangalawa, ang lalaking palihim niyang iniibig, ay, asawa pala ng matalik niyang kaibigan. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Para siyang ikinulong sa isang mundong hindi na niya kilala. Paano kung malaman ni Elise Russo na ang lalaking minamahal niya ay ang mismong asawa nito? Lumapit si Elise, marahang niyakap si Celine at tinapik ang balikat nito. Celine, huwag ka masyadong mag-alala. Kung si Adrian nga ang pumatay sa halimaw na Osmond Villan, tiyak na kaya kanyang protektahan. Tawagan mo lang siya kung kinakailangan, siguradong di kanya pababayaan. Para kay Elise, natural lamang na ipagtanggol ng kanyang asawa ang mga kaibigan niya. Ngunit ang hindi niya alam, ang kaibigan niyang ito, ay umiibig na sa kanyang asawa. Sa gilid, si Celine ay tahimik pa rin. Ngunit sa loob-loob niya, parang may sumabog. Hindi siya nalulungkot dahil si Adrian Laurent ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip. Ang totoo, lalong lumalim ang damdamin niya para kay Adrian. Ilang beses na siyang iniligtas nito, hindi lang isang beses kundi 2. Para kay Celine, si Adrian ay isang bayani, isang tagapagligtas. Kung wala ito, baka 2 beses na siyang patay. Kaya't sa puso niya, unti-unti na niyang tinalikuran ang damdamin para sa misteryosong estranghero noon, at sa halip ay ibinuhos ang lahat kay Adrian. Oo, alam niyang mali. Alam niyang masama ang umibig sa asawa ng kaibigan. Pero hindi rin naman tunay na mag-asawa sina Adrian at Elise. Kasal lang sila dahil sa kagustuhan ng lolo ni Elise. At based na rin sa kwento ni Elise, hiwalay naman silang natutulog, si Elise sa kama, at si Adrian sa sahig. Kung ganoon, may pag-asa pa ba siya? Posible kayang mahalin siya ni Adrian, nang hindi niya pinagsisihan ang kanyang nararamdaman. At kung sila ang magkakatuluyan, hindi ba't ito'y isang kaluwagan na rin sa puso ni Elise? Nang maisip ito ni Celine, bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha. Masiglang tumingin siya kay Adrian at nagsabing, kung ganoon, pasensya ka na, Adrian. Mukhang kailangan kitang istorbohin. Ngumiti si Adrian, kalmado, pero may kakaibang lalim ang kanyang titig. Hindi naman ganoon kabigat yan. Ngunit ang simpleng ngiting iyon ay tila isang lintik na kumalabog sa puso ni Celine. Alam niyang dapat supalan ang kanyang damdamin, na si Adrian ay hindi kanya. Pero anong magagawa niya kung sa bawat galaw nito, mas lalo siyang nahuhulog? Hindi alam ni Adrian ang iniisip ni Celine. Sa halip, iniabot lang niya ang cellphone number niya rito. Sa sandaling iyon, lumapit si Michael Ducati at may ngiting aliping marangal.
Mr. Laurent, kayo po ay tunay na kahanga-hanga. Ang Osmond Villan na halimaw ng Nanjang ay tila langgam sa harap ninyo. Sumasamba na po ako, parang Diyos kayong bumaba sa lupa. Sabay luhod ni Michael sa lupa, walang pag-aatubili. Tiningnan siya ni Adrian ng may bahid ng amusement at tanong. Ano ba ang kinain mo't ganyan ka ngayon? Takot ka bang natalo ko si Osmond Villan? Nanginginig ang tinig ni Michael habang sagot. Hindi po. Hindi po. Mr. Laurent, hindi ko po kayo kino-question. Nalito lang po ako, sobrang gulat lang. Wala pong duda sa lakas nyo. At sa harap ng lahat, buong igting na yumuko si Michael at sumigaw. Mula ngayon, wala na akong ibang sasambahin kundi si Mr. Laurent. Napailing si Elise sa asal ni Michael, sabay tanong kay Adrian. Ngayon. Patay na sina Osmond at Villan, tatawag ba tayo ng pulis? Tahimik si Adrian saglit. Sumakay ka muna sa kotse. Ako na ang bahala rito. Tumango si Elise at sumakay sa sasakyan kasama sina Celine at Michael. Nang wala na silang lahat, binunot ni Adrian ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Lucas Durand, kinatawan ng pamilyang Laurent sa Nanjang at may-ari ng Grand Bayview Hotel. Ilang ring lang, sinagot ito ni Lucas sa magalang na boses. Mr. Laurent. May nakasalubong akong 2 asong ulol, sina Oliver Vincent. Umabuso sila, kaya ngayon, patay na sila. Nasa gilid ng kalsada ang mga bangkay. Ayokong palakihin pa ito. Ikaw na bahala sa paglilinis. Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa gulat. Mr. Laurent. Talaga po bang pinatumba niyo sila? Diyos ko po, kilabot po yan sa buong Nanjang. Halos hindi makapaniwala si Lucas. Kung malaman to ng buong pamilyang Laurent, tiyak magugulat silang lahat, isa po kayong alamat. Ngunit mariing tinig ni Adrian ang pumihil sa pagdadaldal ni Lucas. Hindi kailangang malaman ng iba. Ikaw lang ang dapat makakaalam nito. Tandaan mo, Lucas, kapag kumalat ito, hindi kita mapapatawad. Agad namang tumango si Lucas. Susunod po ako, young master. Magpapadala na po ako ng tao ngayon din. Pagkababa ng tawag, bumalik si Adrian sa sasakyan. Tahimik siyang naupo sa driver's seat at pinaandar ang kotse, gaya ng isang normal na araw, na parang ang 2 pinatay niya ay wala lang kundi 2 asong gala. Sa likod, hindi maiwasang titigan ni Celine ang matikas na mukha ni Adrian habang nagmamaneho. Sa kanyang mga mata, may kumikislap na damdaming hindi na maitago. Pag-ibig, paghanga, at matinding pagnanasa. Pagsapit ng kanilang sasakyan sa lungsod, saka lamang unti-unting humupa ang malakas na bagyo. Habang lumalakas ang ihip ng hangin at humihiwa-hiwalay ang ulap, isang makulay na bahaghari ang unti-unting lumitaw sa kalangitan, 7 kulay na tila guhit ng pag-asa. Hindi ilan ang napahinto at napatingala, namangha sa tanawin. Huminto si Adrian Laurent sa harapan ng maliit na pamilihang bayan at pinababa si Michael Ducati. Pagkababa ni Michael, agad siyang yumuko ng may buong galang. Maraming salamat po, Mr. Laurent. Tumitig si Adrian sa kanya, malamig ang tono, Michael Ducati, tandaan mo, wala kang isusumbong ni isang salita tungkol sa mga nangyari ngayong araw. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko po, Mr. Laurent. Pangako ko po, kahit sipon ng langaw, di ko isusumbong. Halos maningning ang mga mata ni Michael sa paghanga, na para bang may Diyos siyang kaharap. Tumango si Adrian, bahagyang nasiyahan, saka muling pinaandar ang sasakyan. Naiwang nakatayo si Michael sa gilid ng kalsada, tulala habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ni Adrian. Hindi siya makagalaw, tila ba ang lakas ng loob niya ay naiwan din sa loob ng kotse. Samantala, si Celine Fontaine na nasa loob ng sasakyan kasama nina Adrian at Elise Russo ay dinala nila diretso sa hotel. Si Celine ay kadalasang tumutuloy sa Grand Bayview Hotel kapag nasa Nanjang City. Maganda ang seguridad dito at pagmamay-ari ng pamilyang Laurent. Kahit pa ang matapang niyang pinsan, hindi magtatangkang manggulo rito. Pagkababa niya sa sasakyan, nanatiling komplikado ang tingin ni Celine kay Adrian. Tila may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Marami siyang gustong sabihin, pasasalamat, pag-amin, at pagsisisi. Gusto niyang aminin na mali siya ng pagkilala kay Adrian noon. Pero, nasa harapan nila si Elise. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang lahat. Ilang ulit na siyang sumubok, ngunit nauuwi lang sa pag-aatubili. Paglapit nila sa pinto ng hotel, mahigpit siyang niyakap ni Elise. Mahinang bulong nito, Celine, tandaan mo, kapag may nangyari, tawagan mo agad si Adrian. Huwag mong hayaang mapahamak ka muli. Tumango si Celine, paanos ang tinig.
Huwag kang mag-alala, Elise. Pangako. Tahimik lang si Adrian habang pinagmamasdan ang dalawang babae. May kirot sa dibdib niya. Ang asawa niyang si Elise, bihirang yakapin siya ng ganoon. Pero sa best friend nitong si Celine, tila palaging may espesyal na atensyon. At hindi rin niya napansin, nakatingin din si Celine kay Elise. May inggit sa mga mata nito. Bilang respeto kay Celine na matalik na kaibigan ng kanyang asawa, hinayaan ni Adrian ang dalawa. Ngunit habang papalayo, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Lucas Durand. Pakisabi sa pamilyang Fontaine sa Shuhai City, kapag sinaktan pa nila si Celine, handa akong gapiin ang buong angkan nila. Ang kapangyarihan ng pamilyang Fontaine ay wala pa sa ikasampu ng pamilyang Laurent. Kahit isang pagkakamali pa, baka hindi na nila kayanin. Pagkahiwalay kay Celine at pag-uwi nila sa bahay, agad tumuloy si Elise sa banyo upang maligo't magbihis. Nabasa kasi siya sa ulan. Samantala, inabot ni Adrian kay George Russo ang lahat ng perang nabawi niya mula kay Michael Ducati. Pagkatapos nyon, tahimik siyang bumalik sa silid. Doon ay nadatnan niyang nakasuot na si Elise ng lavender na silk nightgown, manipis na tila balat ng tutubi. Ang mga balikat nito'y kasing puti ng nyebe, at ang mga bisig ay makinis at malamlam. Kitang-kita ang halos buong likuran nito. Hindi mapigil ang matuyo ang lalamunan ni Adrian habang nakatitig dito. Ang laylayan ng kanyang suot ay bahagya lamang tumatakip sa makikinis niyang hita. Magkakadikit ang kanyang bilugang mga binti, at ang maliliit niyang paa ay kasing kinis ng jade. Biglang namula si Elise, napansin ang titig ni Adrian. Ano ba yang tingin mo? Parang ngayon ka lang nakakita ng ganito. Iritado niyang sabi, pero may kilig ang tono. Ngumiti si Adrian, malambing. Ang ganda mo kasi, mahal. Hindi ako magsasawa sa'yo. Napailing si Elise, pero hindi maitago ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan si Adrian, na akala niya ay isang simpleng tagapayo lang sa feng shui at marunong lang ng kaunting martial arts, ay kayang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya napigil ang magtanong, Adrian. Paano ka naging ganyan kalakas? Pati ang Osmond villain, hindi ka man lang napuruhan. Umismid si Adrian, nakangiting pilyo, secret. Maliban na lang kung hahalikan mo ako. Baka sabihin ko. Sa panaginip mo. Sigaw ni Elise, namumula ang pisngi. Napangiti si Adrian. Inikot niya ang katawan at binuksan ang aparador para kunin ang kanyang kutson, dati kasi, sa sahig siya natutulog. Pero, napahinto siya. Walang laman ang aparador. Wala ang kutson niyang dating ginagamit. Mahal, nasaan ang gamit ko sa pagtulog? Nagkibit balikat si Elise. Pinalaba ko. Baka may amoy ka na. Napakamot na lang sa ulo si Adrian. Saan ako matutulog? Wala akong kutson. Sa sofa na lang siguro. Ewan ko sa'yo. Para kang baboy. Bulong ni Elise, pero may halong ngiti. Binuksan niya ang aparador at inabot kay Adrian ang isa sa kanyang personal na kumot. Amoy babae. Mabango. Banayad. Lalo pang uminit ang pakiramdam ni Adrian. Mahal, ang bait mo talaga. Matulog ka na, sagot ni Elise habang umiiwas ng tingin. Humiga si Adrian, niyakap ang kumot na may pabango ni Elise, at napangiti. Kung ganito lagi, baka magkatabi na kami matulog balang araw. Habang payapa ang gabi, bigla siyang sinabihan ni Elise, may gagawin ako sa studio ngayong mga araw. Kailangan kong humanap ng mga kliyente. Dito ka lang sa bahay kasama si Papa. Bawal mo siyang palabasin para bumili ng mga anti-gong kalokohan, ha? Naintindihan mo. Agad tumanggaw si Adrian. Gusto mo, tulungan na lang kita sa studio. Wala akong sahod, okay lang. Ako ang taga-walis, taga-hugas, taga-timpla ng kape. Ngumiti si Elise. Wala pang ang trabaho doon, anong tutulong mo? Pag may pumasok na project, saka ako gagawa ng design. Sa ngayon, ikaw muna bahala sa gawaing bahay. Maagang maaga kinabukasan, dali-daling tumungo sa studio si Elise Russo. Samantala, si Adrian Laurent ay sumakay ng kanyang lumang e-bike at pumunta sa palengke upang mamili ng gulay. Sa mga nakalipas na araw, abalang-abala si Elise sa mga gawain sa studio. Halos hindi na siya nagpapahinga. Kaya naman bumili siya ng mga pagkaing masustansya para makatulong sa kalusugan ng asawa niya. Pagkalabas ni Adrian mula sa palengke, bigla siyang napahinto nang may makita. Adrian Laurent. Isang boses na puno ng pananabik ang tumawag sa kanya, si Celine Fontaine. Napakunot ang noo ni Adrian, sabay ngiti. Uy, Celine. Ang sakto naman, nandito ka rin. Namumula ang pisngi ni Celine habang nanginginig pa ang boses. Ako? Pa?
Oo? Hindi. I mean, oo. Napakamot sa ulo si Adrian. Kalma lang, ano bang nangyari? May nakasalubong ka ba? Hindi mapigilan ni Celine ang pamumula. Ang totoo, kanina pa siya nakatambay sa labas ng bahay ni Elise, palihim na sinusundan si Adrian. Humugat siya ng malalim na hininga, tapos marahang nagsalita, pumunta ako rito, para lang magpasalamat. Sa pagligtas mo sa akin kahapon. Napangiti si Adrian, hindi niya alam kung matatawa o maiilang. Nako, huwag mo na akong pasalamatan. Ginawa ko lang yun dahil best friend ka ni Elise. Natural lang yun. Pero iba ang iniisip ni Celine. Umiling siya at humakbang palapit. Hindi lang yun, Adrian. Alam kong ikaw rin ang tumulong sa akin noon sa Nanjang City Hotel. Biglang nanlaki ang mata ni Adrian. Paano niya nalaman yun? Hindi ba't may maskara ako noon? Agad siyang umiling. Ay, siguro nagkakamali ka lang. Hindi pa ako nakakatapak sa Nanjang City Hotel. Baka ibang tao ang tumulong sa'yo. Tumitig si Celine sa kanya, puno ng emosyon ang kanyang mga mata, may paghanga, pagkadismaya, at konting hinanakit. Hindi man lang niya inamin. Ganun ba kababa ang tingin niya sa sarili? Hindi ba niya alam na siya ang dahilan kung bakit ako buhay pa ngayon? Napakagatlabi si Celine. Pigil ang luha ngunit hindi na siya nakatiis. Sa Nanjang City Hotel, inimbitahan ako ni Hugo Rousseau. Pero biglang may mga lalaking nambasto sa akin. Sa halip na ipagtanggol ako ni Hugo, iniwan niya ako. At sa pinakadelikadong sandali, dumating siya, may maskara, parang bayani sa pelikula. Pinalo niya lahat. Iniligtas niya ako, at ikaw yon, Adrian. Hindi pa doon natapos ang kwento niya. Namula siya, pero itinuloy, at nung gabing yun, alam kong nahubad pa ang pantalon ko. Pero alam ko rin, ginawa mo yun para mailigtas ako. Wala kang balak na masama. Nagpanting ang tenga ni Adrian. Napaurong siya, halos lumamig ang buong katawan sa kaba. Bakit niya binanggit pa yon? Kung malaman to ni Elise, siguradong magwawala yon. Ano ka ba, Celine? Hindi ako yon. O sige na, kahit ako ngayon kahapon, pero yung sa Nanjang City Hotel. Hindi ako yon. Tahimik si Celine. Seryoso ang mukha habang dahan-daang inilahad ang kamay. Sa palad niya, ang Wellstone. Ito. Paano mo ipapaliwanag to? Napamura si Adrian sa isip. Ayun na nga ba, dito nalalala. Naalala niya kung paano niya hinanap ang batong iyon pagkatapos ng insidente, nawala, at ngayon, hawak na ni Celine. Nagpanggap siyang kalmado. Ano ka ba, basag na bato lang yan, wala namang. Huwag mo akong lokohin, sabat ni Celine, diretso ang tingin sa kanya. Sinabi na sa akin ni Michael Ducati ang totoo. Yan ay Ping Ann Wellstone. At sa buong mundo, iisa lang yan. Sa'yo yan. Napakagatlabi si Adrian. Tanjay na ka, Michael. Bakit ka nagsalita? Napabuntong hininga siya, napakamot sa batok, at sa wakas, napilitan ding aminin. O sige na. Aaminin ko na. Ako yung tumulong sa'yo sa Nanjang City Hotel. Pero hindi ko sinadya na makita ka roon, at huwag mo tong sasabihin kay Elise, okay? Nagkatinginan silang dalawa. Tahimik ang paligid. Parang tumigil ang mundo sa pagitan nila. Si Adrian, nakaramdam ng hiya at kaba. Si Celine naman, tila may alon ng damdaming humahampas sa dibdib niya. Unti-unti siyang lumapit, isang dangkal na lang ang pagitan nila. Adrian Laurent, bulong niya, may halong titig at pakiusap. Gusto kita. Napakuyong si Adrian. Agad siyang umatras ng bahagya. Celine, ako ang asawa ng kaibigan mo. Ngunit ngumisi si Celine, puno ng determinasyon. Asawa. Alam ko namang hindi kayo tunay na mag-asawa. Nagpakasal lang kayo para kay Mr. Rousseau. Kaya technically, hindi mo naman ako tinataksil. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian at dinala iyon sa kanyang dibdib, sabay bulong, mahal kita. At kahit hindi mo aminin, alam kong may nararamdaman ka rin. Napaatras si Adrian, agad na binawi ang kamay. Celine, tigilan mo to. Hindi ko kayang ipagkanulo si Elise. Alam kong nadadala ka lang ng emosyon ngayon. Pero hindi ito tama. Hindi ako ang tamang tao para sa'yo. Ngunit umiling si Celine, puno ng luha ang mga mata. Simula pa noon sa Nanjang City Hotel, sa araw na iniligtas mo ako, doon ako nagsimulang mahulog. At kahapon, nang muling iniligtas mo ako, tuluyan na akong hindi nakaahon. Lumakas ang boses niya, nanginginig. Adrian, gusto kita. Mahal kita. Kahit ayaw mong aminin, handa akong maging anino mo. Handa akong mahalin ka ng palihim, basta makasama ka lang.
Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung matatawa o maaawa. Kung alam lang ni Celine ang totoo, kung alam niyang siya ang CEO ng Altair Group, ang tagapagmana ng pamilya Laurent, baka magbago ang ihip ng hangin. Pero hindi niya kailanman sasabihin iyon. Dahil ayaw niyang makasakit. Ayaw niyang mabunyag ang lahat. Tumitig siya kay Celine. Kung ano man yang nararamdaman mo, sigurado akong panandalian lang yan. Mag-isip ka muna. Uuwi na ako para magluto. At saka siya sumibat, sakay ng kanyang e-bike, parang tumatakbo mula sa isang unos. Pero habang papalayo si Adrian, nanatiling nakatayo si Celine. Nakatitig sa likuran niya, mariin ang tingin, nanginginig ang labi ngunit matatag ang loob. Celine Fontaine, bulong niya sa sarili, hindi ka susuko. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.